Yun, ayos. So, konting review lang tayo. Paano natin ginawa yung ambient sound na yon? So, simulan natin. Guys, ito pala ang ating ampless rig. So, sinabi natin ampless, hindi na natin kailangan ng amplifier. What we just need is headset. Kung hindi naman headset, kung gusto mong mag-perform live or tutugtog kayo sa kung saan, pwede nyo i-direkta sa mixer yan or sa house. And pwede rin yan for recording, diretso sa recording ninyo, which is yung audio interface ninyo, pwede rin yan doon. Pwede rin tong Cube Baby na gawing audio interface, pero hindi ko siya ginagawang ganun. Ang silbi niya sa akin is effects pedal siya. And then at the same time, ampless. Yun ang silbi niya sa akin. And then, ano pa ba? Ayun, so, start natin. Siyempre, pinakang halos bumuo nung effects na combination natin kanina is yung halos yung reverb, di ba? Yung pinakang kita nyo naiiwang tunog. Yan, lakasan natin. Dinig nyo yung trails niya. Ang ganda ng tunog ng trails niya. Pwede nyo pang lakasan yun. Yun, Ayan. So, this is M-Wave Mini Universe, budget meal na reverb pedal. So, bago kayo bibili nga pala, meron tong, ewan ko kung na-fix na nila ngayon. Alam mo, may mga version 2 na silang nilabas na fixed na yung issue niya sa popping sound. Ito kasi manual kong inayos. Nanood ako ng mga tutorial kung paano aayusin yung popping sound niya, which is nawala naman yung popping sound niya. Ayan di ba? Wala siyang popping sound. And also at the same time, wala na yung static niya kasi ginamitan ko siya ng rechargeable na 9 volts battery. So rechargeable 'yan. Problema nga lang pagka nalobat ka habang nasa tugtog, pag chinarge mo siya, for example, ito meron tayong magnetic, nakasaksak na sa kanya yung magnetic na nade-detect niya kasi minsan yung static. Pero ito, hindi naman Ayan, hindi siya nade-detect yung static. Walang static. Kahit i-charge ko siya. So, diba, ayos na ayos. Ayan nag-charge siya. Ayan kahit popping sound, wala rin. Diba? Okay. So, ginamitan din natin siya ng delay. Ayan. Yun yung tunog ng delay. Kumbaga, parang ang tawag natin dyan noon is echo, di ba? So, marami siyang gamit. Maganda siyang isabay sa reverb. Pero dapat mauna yung delay ninyo bago yung reverb Kasi kapag nauna yung reverb ninyo bago yung delay, ang ide-delay niya or yung magiging trails nung delay ninyo is yung reverberation nito, which is hindi maganda. Hindi maganda pakinggan yun kapag nauna yung reverb sa delay. Ngayon, kapag nauna yung delay ninyo, papasok sa reverb, ang magiging trails ng delay ninyo is magkakaroon ng trails ng reverb. Kumbaga yung umuulit na sound, yun yung magkakaroon ng reverb din.
na bukod pa rin sa initial sound na pre-produce ninyo. So, subukan nyo. Pag meron kayong reverb pedal at delay pedal, pagbalik ta rin ninyo kung ano yung mas magandang tunog para sa inyo. Kasi depende pa rin sa pandinig yan. Pero para sa akin, delay bago reverb. Dahil yung traces nung delay natin, yung trails niya, magkakaroon ng reverbation. Hindi yung reverb nito yung magkakaroon ng delay. Hindi maganda pakinggan yan. Next is yung nilagyan natin ng konting overdrive, yung kanina natin. Kumbaga, overdrive, para lang siyang konting distort na tunog. Yan. So, yun na. Pag pinagsama-sama natin siya, ito siya, tunog niya. Yan. So, ganun yung magiging tunog niya. And then, ayun, konting ano tayo, rig rundown tayo. Gamit natin, ito is J-Craft na electric Telecaster. And then, ayan, yung wireless nating transmitter. Papasok dito sa wireless nating receiver. Ayan. Then, papasok siya sa distortion. Ayan. Yung distortion natin na Thomson. Ayan. Walang static, oh. Hindi ko siya hawak. Ito yung distortion na kakaiba, eh. Tingnan mo. Meron siyang medyo may maririnig kang background sound kapag nakapatay. Pero pag binuksan mo, automatic para siyang may noise gate. Di ba? Yan, so yun, yung distortion natin, oh. Yan, bagay siyang isabay sa mix kapag kompleto kayo. Meron kayong bass, may keyboard. Yan, ito yung heavy metal natin. Yan, medyo ma-mids lang siya. Mids tsaka low. Kasi kinapalan ko talaga to. And then, yun, meron tayong, ano dito, tawag dito, equalizer. Meron din tayong phaser. So, itong equalizer at phaser natin, nasa gitna siya ng red fox. Paano ko nasabi nasa gitna? Di ba yung heavy metal natin, ito yung cable niya papasok sa red fox. Ito yung palabas ng red fox, yung blue na cable papasok sa mini universe. Kung mapapansin nyo, meron pa ako ritong cable sa harap. Ito yung send, ito yung return. Ito yan, yung switch na to. On-off niya yan. So, kapag naka-off to, kumbaga parang naka-off na rin to. Ganyan. Parang nakapatay lang din yan. Hindi siya gagana rito. Yan. Ito yung, kumbaga, send, papasok dito. Tapos, ito namang equalizer, papasok dito sa phaser. Si phaser naman, pabalik sa red fox. Kumbaga, para siyang nasa gitna ng chain. Siningit ko siya sa gitna ng chain. Ngayon, wala siya dito, hindi siya bago sa red fox, hindi siya pagkatapos ng red fox. Nasa gitna siya ng chain, okay? Ngayon, kasunod niyan is, papasok na tayo doon. Meron na tayong modulation. Normally talaga ang modulation dapat nasa gitna yan, eh. Sa gitna ng mix. Hindi mo siya ilalagay sa dulo kasi, alam mo yun, magulo siya. Pagka nauna yung modulation, bago yung reverb, bago yung delay. Pag halimbawa, nahuli pala yung modulation sa delay at reverb. So, dapat mauuna yon bago yung reverb at delay natin. Para yung mga trails ng delay at reverb natin, hindi sira. Kumbaga, kung ano yung tunog nung dapat niya magiging trails, yun yung lalabas na tunog. Next is, ayun na nga, bumalik siya rito sa Red Fox, pumasok dito sa Mini Universe. Si Mini Universe naman, pumasok siya rito sa Looper. Ito si Looper, ito yung intro natin kanina eh. Yan, sample. Yan, ulit lang siya. Pwede mo siya dagdagan. So, stop nyo lang siya, double tap, tapos
press and hold yan. Double tap, then hold. Pagka i-stop mo lang, double tap lang. Ayun, tapos pagkatapos ni looper, papasok siya rito kay Cube Baby. Andito yung amplifier natin, andito yung amp simulation, I mean, at nandito yung impulse response cabinet natin. So, ano ba yung ginagawa nun? Ayun nga, yung pinakita ko kanina, ayun yung tunog niya kapag walang amp sim at IR cab. Pag meron, so yung IR cab nito, in-installan ko na siya ng sarili kong presets. Meron akong tutorial kung paano ko in-install yung IR cab. Ayan, meron din siya acoustic. Bagay rito sa acoustic is yung shimmer ng M-Wave Meeting Universe. Yung shimmer yung bumabagay sa kanya rito eh. Ayan. Diba? Ayun. So, balik natin siya. Yan. Okay, so yun lang. Halos wala naman na tayong ibang i-review na. Yun lang. Oops, meron tayong reverb. Ayun, so pwede kayong gumawa ng ibang presets dito sa Q-Wave na to, sa Cube Baby. Pwede po rin siyang live preset. So, ayan. Gusto mong ibahin yung amp. Oops, naka-acoustic. Oops. So, try natin gumawa ng distortion. Maraming magaganda tong simulation nilagay ko. Pero ito yung mga gusto ko. Ito, ganda nito. Tingnan natin ng delay konti. Ito pang ano to. Ayan, pang bigat. Ito, may tone din siya. Control volume ng tone. Pwede mong kapalan tsaka nipisan yung tunog. Parang katunog nito. Katunog niya yung heavy metal kanina. Yan. So, kapag ka naka-set ka ng presets, kahit pihit-pihiti mo itong mga nandito sa Cubase, walang mangyayari. Kasi naka-save yung presets mo. Meron akong tutorial, panoorin nyo na lang sa Cube Baby. Marami kayong mapupulot doon kung paano installan, kung paano i-set, yan. Ano yung mga pwede mong gawing tunog. So, yun lang. Sa ngayon, yun lang naman. Mag-share ako ulit pag may natutunan akong bago about recording. Yan, meron tayong pinost na video kanina, bago lang.
um, tawag doon, how to add, anong tawag doon, harmonies dun sa mga recording track ninyo. Like yung lead, lalagyan natin ng harmony, pwede yon. So, meron akong in-upload ganon. Panoorin nyo na lang. So, yun lang. Share tayo ng knowledge. Salamat.